Ang lihim ng aking trabaho sa lumang gusali. Ako si Mateo, at sa loob ng 2 taon, tinitiis ko ang isang trabahong tatawagan ng marami na kainahinala, nakababagabag, at higit sa lahat, nakakatakot. Hindi ko ito maipagmalaki sa mga kaibigan, ni maikwento ng buo sa aking pamilya. Kapag tinatanong nila ako kung ano ang aking hanap buhay, ang sinasabi ko lamang ay, tagapangalaga ng gusali, o kaya naman ay, tagapanatili ng kaayusan. Iyon lamang ang alam nila. Ang tunay na kalikasan ng aking trabaho ay nakatago sa likod ng matataas na pader, makakapal na kurtina, at nakasaradong mga pinto ng lumang gusali sa gilid ng lumang sementeryo. Ang gusaling ito ay tinatawag na bahay pahingahan, ngunit hindi ito ospital, at hindi rin ito simpleng tulugan. Ito ay isang lugar kung saan dinadala ang mga katawan ng mga namayapa bago sila ilibing. Ang trabaho ko ay mag-ingat, maglinis, magayos, at manatili doon sa buong magdamag habang naghihintay sa mga pamilyang kukuha o sa mga tagalibing na magdadala sa kanila sa huling hantungan. Ako ang tagapagbantay ng mga patay. Marami ang nagsabi na baliw daw ako at tinatanggap ko ang ganitong gawain. Ang totoo, wala akong pagpipilian. Mahirap ang buhay, at ito lamang ang trabahong nag-alok ng sapat na sweldo upang maitawid ko ang pangangailangan ng aking ina at mga kapatid. Sinabi ko sa aking sarili noong una, laman lang ito at walang buhay. Wala dapat akong katakutan, subalit habang tumatagal, napagtanto kong maling akala iyon. Ang katawan ay maaaring wala ng hininga, ngunit hindi ibig sabihin ay wala nang naroon ang ibang bagay, mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata, ngunit damang-dama ng kaluluwa. Ang gusali ay matanda na, gawa sa matitigas na bato at kahoy na unti-unti nang nabubulok dahil sa panahon at halumigmig. Mayroon itong mahabang pasilyo na nasa gitna, at sa magkabilang gilid ay mga silid kung saan nakahimlay ang mga kabaong at mga bangkay na nakahiga sa mga estant. Ang hangin sa loob ay laging malamig, hindi lamang simpleng lamig na dulot ng kawalan ng araw, kundi lamig na tumatagos hanggang sa iyong buto, tila ba nilalamig ka dahil sa takot na kusang bumabalot sa paligid. Ang amoy naman ay laging pareho, pinaghalong amoy ng kandila, bulaklak, lumang kahoy, at ang masangsang na amoy ng mga kemikal na ginagamit upang hindi mabilis mabulok ang katawan. Sa una kong mga buwan, sanay pa ako. Nakapagbabasa ako ng libro habang nagbabantay, nakakapaglakad-lakad upang suriin ang mga pinto at bintana, at nakakatulog kahit paano sa maliit na silid na nasa dulo ng pasilyo. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang isang bangkay na kakaiba sa lahat ng aking nakita. Isang gabi, bandang 11:00, dumating ang isang itim na sasakyan. Bumaba rito ang 2 lalaki at isang matandang babae na umiiyak. Ang dala nila ay ang katawan ng isang dalagang nagngangalang Clara, 25 taong gulang, na namatay dahil sa isang malagim na aksidente. Nakasuot siya ng puting damit, at kahit may mga gasgas at sugat pa rin na natatakpan ng pulbos at panapten, kitang-kita pa rin ang ganda ng kanyang mukha. Maliban sa kanyang mga mata na nanatiling nakadilat, tila ba may hinahanap, o may gustong sabihin bago siya tuluyang lumisan. Ipinagbilin sa akin ng matanda, ang kanyang ina, pakiusap, huwag ninyong hahayaang mapag-isa ang aking anak. Pakitiyaking laging may ilaw sa kanyang silid. Mayroon siyang takot sa dilim noong siya ay nabubuhay pa. Sinunod ko ang utos. Inilagay ko siya sa silid 4, isa sa mga pinakamalayo ngunit pinakamalinis na silid. Siniguro kong maliwanag ang ilaw, naglagay ako ng mga kandila sa paligid, at sinarado ko ng maigi ang pinto, ngunit hindi ikinandado dahil utos din na laging bukas ito ng kaunti upang makahinga daw ang kaluluwa. Nang lumisan na ang mga bisita, bumalik ako sa aking pwesto. Tahimik ang buong paligid, tanging ang tunog ng aking sariling hininga at ang pagtunog ng lumang orasan sa dingding ang naririnig. Ngunit ilang oras makalipas, nang malalim na ang gabi at lampas na ng 2:00 ng umaga, narinig ko ito. Isang mahina, mahabang buntong hininga. Napatigil ako sa pagbabasa. Tiningnan ko ang paligid. Wala namang tao.
Hangin lang, sabi ko sa sarili upang pakalmayan ang kalooban. Baka lang dumaan ang hangin sa mga siwang ng bintana. Muling bumalik sa pagbabasa ang aking isip, ngunit narinig ko ulit, mas malakas at mas malinaw ngayon. Hindi na ito basta hininga lamang. Ito ay parang bulong. Isang pangalan. Hindi ko malinaw kung ano, pero tila ba tinatawag ako. Dahan-dahan akong tumayo at kinuha ang aking flashlight. Ang aking puso ay kumakabog ng mabilis. Naglakad ako patungo sa pasilyo. Sa bawat hakbang ko, lumalakas ang tunog ng aking mga yabag sa sahig na kahoy, kalek, kalek, kalek. Ang mga ilaw na nakasabit sa kisame ay nagsimulang kumurap-kurap, tila ba may kakaibang kuryenteng dumadaan. Habang naglalakad, napansin kong bukas ng lalong malapad ang pinto ng silid 4, ang silid kung saan naroon si Clara. Kanina ay bahagya lamang itong nakabukas, ngunit ngayon ay halos kalahati na ng pinto ang nakabukas. At mula sa loob, doon nanggagaling ang mga tunog. Lumapit ako ng dahan-dahan. Nang nasa tapat na ako, dinig ko na ang bulong. Mainit, mainit, masyadong mainit. Gulat akong sumilip sa siwang. Ang mga kandilang inilagay ko ay lahat sunog na hanggang sa huling patak ng wax. Ang liwanag ay malakas, tila batanghaling tapat ang liwanag sa loob. At ang katawan ni Clara, nakaayos pa rin ang katawan niya, ngunit ang kanyang mga kamay ay wala na sa ibabaw ng kanyang dibdib kung saan ko ito inilagay. Ang mga kamay niya ay nakakapit sa gilid ng kanyang higaan, at ang kanyang mga daliri ay nakakuyom na parang nagpupumiglas. Nanlamig ang buong katawan ko. Gusto kong tumakbo, gusto kong umalis, ngunit parang may sariling isip ang aking mga paa at hindi ako makawala. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng kandila at napandi ang ilaw sa silid at sa buong pasilyo. Bumalot ang matinding kadiliman at katahimikan, katahimikang nakakatakot, dahil wala kahit katiting na tunog, wala kahit ang huni ng insekto o pagaspas ng dahon. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang dalawang maningning na liwanag sa tapat ko, mga mata. Ang mga matang iyon ay nakadilat, nakatingin ng diretsyo sa akin, at unti-unting lumalapit. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako pinainit? Bakit mo ako ikinulong? Ang boses ay hindi galing sa labas, kundi tila nasa loob mismo ng aking ulo. Ramdam ko ang isang malamig na kamay na humawak sa aking braso, kamay na walang buhay, matigas, at basa. Napasigaw ako at napatakbo pabalik sa aking maliit na silid. Isinara ko ang pinto, ikinandado, at isinandal ang aking buong bigat dito. Hingal na hingal ako at nanginginig sa takot. Akala ko ay matatapos na iyon pagkatapos ng gabing iyon. Kinabukasan, nang dumating ang mga tagalibing upang kunin si Clara, siniguro kong maayos ang lahat, kahit na hindi ko na muling nilapitan ang kanyang kabaong. Nang maiuwi na siya at may libing, inakala kong babalik na sa dati ang lahat. Ngunit nagkamali ako. Simula noong gabing iyon, hindi na ako nagkaroon ng kapayapaan sa aking trabaho. Gabi-gabi, kapag pumapasok ako sa gusaling iyon, naririnig ko na ang mga bagay na hindi dapat naririnig. May mga oras na parang may mga tao na nag-uusap sa mga silid, ngunit pagpunta ko roon ay walang tao. May mga gabing nakakakita ako ng mga anino na dumadaan sa kabila ng ilaw, mga aninong mahahaba at kakatibo ang hugis. Ang mga pinto na aking sinasarado ay muling bumubukas pagtalikod ko. Ang mga tel ang tumatakip sa mga katawan ay naaalisan o inililipat ang pwesto. May isang pangyayari na hinding-hindi ko makakalilimutan. Isang gabi, may dinalang bangkay ng isang matandang lalaki. Payapa ang mukha nito at tila walang dinaramdam. Inilagay ko siya sa silid 2. Bandang hating gabi, habang nakaupo ako sa aking pwesto, biglang tumunog ng malakas ang kampanilya na nakakabit sa silid na iyon, kampanilyang inilalagay natin sa kamay ng mga namatay para kung sakaling sila ay magkamaling ituring na patay ay makatawag sila ng tulong. Matagal na itong hindi ginagamit dahil sa makabagong paraan ng pagsusuri, ngunit noong gabing iyon, umugang ang tunog nito sa buong gusali. Ting, ting, ting.
Mabigat ang bawat hakbang ko habang papunta roon. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko ang matanda. Ang kanyang kamay na may hawak sa tali ng kampanilya ay nakataas. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, at mula rito ay lumabas ang isang mahabang, maitim na usok na unti-unting nagiging hugis ng isang tao, isang mataas at maitim na anino na nakatayo sa tabi ng kanyang higaan. Tumingin ito sa akin, at kahit walang mukha, naramdaman ko ang matinding galit at puot na nagmumula rito. Tumakbo ako palayo, sumigaw para humingi ng tulong kahit alam kong walang makakarinig sa akin. Sa gabing iyon, napagtanto ko ang tunay na katotohanan ng aking trabaho. Hindi lamang ako tagapagbantay ng mga katawan. Ako ay tagapagbantay din ng mga espiritong hindi payapa, ng mga kaluluwang may bitbit na lihim, pangako, galit, o hindi natapos na gawain sa mundong ito. Ang gusaling aking pinagtatrabahuhan ay hindi lamang imbakan ng mga bangkay, ito ay tahanan din ng mga bagay na walang katawan ngunit mayroong kapangyarihang guluhin at saktan ang mga nabubuhay. Gusto ko nang umalis. Ilang beses ko nang sinubukang magbitiw, ngunit tuwing susubukan ko, may nangyayaring masama. Minsan, nang sabihin ko sa punong tagapamahala na aalis na ako, pag-uwi ko sa aming bahay ay nakita kong may malaking anino na nakatayo sa tabi ng higaan ng aking ina. Sumumpa ito sa akin, huwag kang aalis. Kailangan ka namin. Ikaw ang nakakakita, ikaw ang maririnig. Dito ka mananatili hanggang sa iyong huling hininga. Kaya narito pa rin ako. Gabi-gabi, tinatahak ko ang madilim na pasilyo, inaayos ang mga kabaong, nililinis ang mga silid, at nakikinig sa mga bulong, hikbi, at hininga ng mga hindi na nabubuhay. Ang aking trabaho ay hindi para sa mahina ang loob. Ito ay trabahong may kasamang sumpa. Kung tatanungin mo ako ngayon kung ano ang aking trabaho, sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan, kahit nanginginig ang aking boses at puno ng takot ang aking puso. Ako si Mateo, at ako ang nag-iisang tagapangalaga ng bahay pahingahan. Ako ang nakakakita ng mga bagay na tinatakasan ng iba. Ako ang nakakarinig ng mga kwentong hindi na kayang sabihin ng sinuman. At kung sakaling dumaan ka sa lumang gusali sa gilid ng sementeryo tuwing gabi, at marinig mo ang mahihinang bulong o makakita ng ilaw na kumukurap-kurap sa mga bintana, huwag kang tumingin, huwag kang huminto, at huwag kang lalapit. Dahil baka ikaw naman ang hanapin nila, at baka ikaw naman ang sumunod na manatili dito kasama ko, dito sa trabahong walang katapusan, sa trabahong nakatali na sa aking kaluluwa magpakailanman. Sa bawat pagsara ko ng pinto at pagpatay ng huling ilaw, alam kong hindi pa tapos ang gabi. Alam kong naghihintay sila, at alam kong hanggat narito ako, sila ay mananatili rin, dahil ito ang aking trabaho, at ito ang aking sumpa.